I am Angelillian, or welcome to my channel. I cut and sew and outfit even gowns. Good morning everyone. Ang topic natin sa video na to ay draping. Yung ginawa nating baspad na tinakpan ng sequins cloth, ito na yun siya. Tapos kinabit na natin sa body. Ang gagawin naman natin yung drape natin yung base sa hiningi na design ng customer. Sa pag-draping, maggamit pa rin tayo ng center para pantay yung magkabilang side. Una nating i-pin yung center para makita natin muna yung balance na flow sa magkabilang side. Tapos unti-unti natin siyang i-pleats, pin sa bawat sides. Tapos yung pinaka dulo, unti-unti na lang natin siyang ilaylay para makuha natin yung design. At yung pagka-pleats sa bawat side, dapat pantay siya para balance yung magkabilang side. Tapos kung kuha na natin yung tamang flow, saka natin kukunin yung mga pin isa-isa. Tapos yung sobra na tela, ikat na natin siya. Tapos yung dulo, yung pinaka-edging ng draping, i-fold natin siya pailalim. Yung flow ng tela, horizontal siya, hindi siya bias na pagka-tupi. Kasi kung bias siya pagka-tupi, iba rin ang dating ng pagka-drape niya. Kaya yan yung ginawa ko kasi yung tela may pagka-stretch. Yung flow ng tela, yung bagsak kasi ng bias iba, mabigat yung bagsak ng bias. Sa ibang design, mas maganda yung bias, pero sa ganitong design, vertical flow lang yung cloth. Yung paraan kasi ng pagka-flow sa draping, depende yan sa design na kukunin. Yung merong pa-vertical, merong pang horizontal, meron ding sa bias, depende sa design na gagawin. Kaya yung iba nakikita ninyo na bias nila pagka-draping, yung iba naman is horizontal or vertical lang. Pagkatapos natin ilipat yung pin sa cloth, pwede na natin siyang kunin sa manikin para ready na siya itahi. Tapos handa na naman tayo ng pagde-draping dun sa may sleeves. Kasi off-shoulder na draping yung sleeves. Cut tayo ng 15 by 16, tapos yung isang side is curve, yung isang side is straight. Tapos dugtong natin yun para malinis yung labas. Tapos i-pleats na natin siya muna bago natin iayos yung draping. Yan yung balance na pagka-pleats, saka na natin siya i-form. Binati natin palabas yung sa pinakataas, tapos yung sa pinakababa na pleats, gawin natin curve para mag-form siya ng arc. Tapos ipin. Diyan sa pinipin natin na pleats, diyan tayo magtahi. Paslant siya pababa. Para ito na yung ikabit natin doon sa may sleeves. Tapos yung extra na tela putulin natin. Kasi slant na yung dulo ng sleeves. Tapos lagyan natin ng cover para malinis siya tingnan. Ang ginamit kong pang cover sa dulo, yung ginupit ko ring dulo ng sequins cloth na tulle. Yun ang ginawa kong panlinis sa dulo ng sleeves. Pagkatapos nun, ikabit na natin siya doon sa body. Doon natin siya ilagay sa ilalim ng pleats para siyang karugtong lang kung tingnan.
Tapos doon tayo sa ilalim magtahi para malinis din siya tingnan. Yung pagkagawa kong yan, madali lang siya ring tanggalin kung halimbawa yung magre-rent na naman yung ibang design ang gusto niya. Gusto niyang Filipiniana or sleeves na ibang sleeves, pwede ko siyang palitan agad. Kaya ganyan ang ginawa ko, hindi ko siya ipinapailalim dun sa lining talaga. Bali, dyan lang siya sa ilalim ng may armhole. Para madali lang siyang tanggalin kung sakaling palitan siya ng sleeves. Yung kabilang side, i-attach na rin natin dun sa may back part. Para sa pagsuot, ma-form na siya na scallop. Nilagyan ko rin siya ng string para extra support sa may bust. Ayan na siya pagkatapos, nilagyan ko siya ng extra stones para may additional spark din. Sana nagustuhan nyo yung video. Subscribe for more video like this. Salamat sa panonood.